Magandang hapon po. Pinaigting ng Manila Police District na ipinatutupad nilang seguridad sa mga vital installation kasunod ng pagkamatay ng leader ng Al-Qaeda terrorist group na si Osama Bin Laden. Ayon sa hepe ng MPD na si Chief Superintendent Roberto Rongavilla, mahigpit na binabantayan ng pier, Pandacan Oil Depot, mga mall, mga tanggapan ng gobyerno at maging ang US Embassy. Dinagdagan din daw nila ang mga dineploy na police. Batay sa intelligence gathering ng MPD, wala pa namang direktang banta sa Maynila pero mainam na raw na maging alerto. Dagdag pa ni Rongavilla, dapat maging mas mapagmatyag ang publiko sa matataong lugar at makipag-ugnayan sa pulisya kung may mapapansing kahina-hinalang pagkilos. Naka-heightened alert din ng MRT at LRT. Nakikiusap ang kanilang pamunuan sa mga pasahero na pagpasensyahan ang mabusising pag-iinspeksyon sa mga bagahe para di na maabala. Iwasan din daw ang pagdadala ng mga nakaselyong karton o packages at mga nakalock na bag dahil pabubuksan pa rin ang mga ito. Binabatian din ng gobyerno ang mga terrorist group na may kaugnayan sa Al-Qaeda. Ayon kay National Security Advisor Cesar Garcia, ito ay ang mga grupong Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah at Raha Sulaiman Movement. Bagamat walang immediate threat, dapat pa ring maging handa sakaling manggulo ang mga grupong ito kasunod ng pagkakapatay kay Osama Bin Laden. Karaniwan na raw tinatarget ang mga paliparan, hotel at iba pang lugar na pinupuntahan ng maraming foreigner. Kaya pinalakas daw nila ang seguridad sa mga lugar na ito. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Checkpoint sa Metro Manila mas hinigpitan matapos mapatay ang Al-Qaeda leader na si Osama Bin Laden. Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman. At Solen Yusaf nagkwento tungkol sa pagsabak niya sa kissing scene sa Temptation Island. Tutukan sa 24 oras dahil hindi natutulog ang balita mamaya pagkatapos ng Magic Palayok at bago ang Captain Bar.